this is the biggest shipment of shabu na nahuli natin. But not one person died. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Basta inoperate natin ng dahan-dahan, yun naman dapat ang approach. Para sa akin, yun dapat ang approach sa drug war. Ang pinaka-importante is matigil natin ang pag-ship ng mga drugs dito sa pagpasok sa Pilipinas. Pero the one thing that's clear, pinasok ito, hindi ito galing dito sa Pilipinas. Hindi ito linuto dito sa Pilipinas, galing ito sa labas. Ayan guys, mega love shoutout sa inyong lahat dyan. Napakinggan natin ang sinabi ni President Marcos about sa 2 toneladang shabu na sabat dyan sa barangay Pinagkusan, Alitagtag, Batangas. Okay? So, magpahula tayo dyan sa baba. One word Tagalog about sa nangyaring pinakamalaking or pinaka-biggest na drug haul by bus operation dyan sa Alitagtag, Batangas. Ano? Sana may nanalo, and before that, habang kayo po ay humuhula, magbasa tayo ng mga comment ng mga marites or mga news na nakapost sa Facebook. Madali lang po guys na i-search, i-type nyo lang po doon ay shabu Alitagtag, Batangas dyan sa Facebook. Lalabas lahat yung mga nagbalita, ABS-CBN, TMA, lahat ng nagpost nandyan. Pera ako, hindi ako nagpost dyan. Yan, pera ako. Pero ako na, siyempre kailangan kong ito ay pahula again, pahula sana may manalo. Kailangan kong mag-research, ano? Kasi ang very controversial kung bakit ako nagpahula guys. Very controversial yung nangyari, ano? Yung unang balita, ano, nung March 15 na binibigay na detalye ng government o yung sa DILG, ang sinasabi nila 2 tonelada. Kaya ang laking question mark sa mga tao. 2 tonelada isinakay daw sa van na inarkila lang ng 6,000 pesos. At ang nakapagtataka, sabi ng mga marites, wala daw lisensya. O sinabi na mismo doon na sa interview, wala daw lisensya yung driver. Worth billions, sabi nga nila na isa nyo sa 13 billion na halaga ng shabu. Tapos wala kang escort na armado. Then sinabi sa interview, napanood ko sa interview, sinabi nung pulis, yung nag-isang pulis na nakakumpiska doon, doon sa may checkpoint, na regular checkpoint na ginagawa nila doon. Tapos regular checkpoint na ginagawa, tapos yung van doon siya mismo dumaan sa kung saan may regular checkpoint. O diba? Parang wow. Ang dating is ay parang sabi nga ng mga marites ay parang imposible naman yun, diba? So, para patutuhanan yung ating mga sinasabi, walang halong fake news. Walang halong fake news. Panoorin natin yung mismong si Police Captain Luis De Luna ng Batangas, ano? Ito yung kanyang interview, ano? Makikita natin ay todo bantay. Todo bantay. Nandun sa likod niya si President at saka yung DILG Secretary, si Benhur Abalos, tama ba? Ayan, ito yung kanyang interview. Nung in-interview siya ng media, halos natatamimi siya. Hindi siya ganong nakakapagsalita.
Ganon yung expression niya, no? Ito po yung guys, panoorin natin. May nag-upload, ang nag-upload ay sige, wag natin sabihin kasi kalat naman na. Kung gusto niyo i-search, pwede niyo i-search. Ito yung ito yung interview. Okay? Ang interview. Also, he cannot, before you start asking questions, sasabihin, I'll warn you him. Ito siya guys, ipanoorin niyo po Again, nasa ating pahula for GCash 1,500 pesos. Sana may manalo dyan. Madali lang, one word, Tagalog. Okay, Tagalog kasi Tagalog naman, okay? Ito po, pakinggan niyo po Also, he cannot, before you start asking questions, sasabihin, I'll warn you, he cannot talk about operational details. Kaya pag bigla kaming sasapat at sasabihin namin huwag siyang sasagot, that's because it's still ongoing. But he can tell you what happened. Parang tas may tignan nyo. Good morning po. Yan, may lumapit na babae, ayan may lumapit na babae para ikucoach po yata siya. O, di ba? May lumapit na babae. Alam mo sa training sa militar. Binulungan siya. Binulungan ba siya na kanyang sasabihin? Ayan yun So, pakinggan natin yung kanyang sinabi na regular checkpoint. Sa ating mahal na Pangulo, sir, sa lahat mo narito. Sa ngayon po, hindi pa po kami makakapagbigay ng eksaktong detalye ng pangyayari kung paano namin nasabat itong gantong kalaking halaga kasi umuusad pa rin po yung aming investigasyon. Ayaw po namin makompromiso yung mangyayaring hanggat may sampa po namin yung kaso laban po dun sa tao. Lamang po at maraming salamat po. Na-intercept niyo sa Pakinggan nyo guys. So, meron po kaming regular na checkpoint na sinasagawa po dito sa Bayan Nalatagtag. So, as part of intensified crime prevention. So, part of it, pina-flag down po namin yung mga sasakyan kung mayroong suspicious po. So, yun po, sinasubject po namin for inspection po. So yun po, gagaya po na nangyari kay dito po sa pangyayaring ito. Yun po ang naging resulta. Nasabat po namin yung ganito kalaking halaga po ng shabu po. Ayan guys. Sinabi niya doon na meron silang regular checkpoint. So, kung ikaw yung drug lord, alam mo na may regular checkpoint sa lugar na yon, papayagan mo ba na idaan doon yung kontrabandong tuloy-tuloy shabu, di ba? May gulay. Yan yung ating abangan, And then, guys, meron na bagong balita, kalalabas lang. Dahil sa maraming marites, maraming nagko-comment, yung 2 tons na tonelada magkakasya ba sa isang van? Ngayon, ang latest update ay nasa 1.4 na lang daw ang nasabat na shabu. Nasa 1.4 na lang daw at yung dating 13 billion pesos na worth or halaga ay nasa 9.6 billion na lamang. O diba? Parang nung una parang confident sila nagpa-press con. And then biggest drug haul, parang ganon yung operation. Kasi way back 2022, ang pinaka-biggest is dun sa Infanta Quezon, nasa worth 11 billion pesos. Parang yung doon, 11 billion dun sa Infanta, parang
nung nagpa-press call sila, nag-estimate sila agad 13 billion. So parang pinaka-biggest yung pinapalabas nila. Biggest, right? Alright, sana may nanalo dyan. One word Tagalog about sa nangyaring viral video, viral issue na shabu. Okay? Nasabat. Okay, meron tayong mga marites dito, dito sa nga pala, bago yan ay i-background check muna natin yung driver na walang lisensya, no? Sabi dito sa isang nag-post dito sa ito po yung driver, ito po yung kanyang tsura sa 13 billion shabu driver. Yan. Ang background po niya ay nakalagay dito ay famous CrossFit trainer. Ayan, trainer. Then ang nandito pa ay ang pangalan niya ay Alahon Michael Manasarate. Then so ang pangalan Alahon Michael Manasarate at a Filipino-American who served in the US Army. So ibig sabihin ay Filipino-American. So siya po ay maybe dual citizenship, ano? Yun yung kanyang pagkakakilanlan. Then ang nakapagtataka kasi ay what act exactly led to his guy agree to rent out of his van for 6,000 pesos and drive van full of 13 billion shabu himself. This is something fishy. Ayan. Yan na nga guys, fishy daw kasi nga. Out of nowhere, hindi mo alam na ang inarkila ka lang ng 6,000 pesos. Nang isasakay mo doon is tunila-tuniladang shabu. So, bakit ngayon na pumayag ka sa halagang 6,000 pesos? Yun lang yung binayaran, na parang kung di ko syanti ka, then ang bigat-bigat nun sabi noon is kasi sabi nun natin kasi ang van is talagang ang estimate capacity niya is parang 1 ton nila. Yung kasi yung nangyari nung unang balita is over capacity 2 tons, di ba? 2 tons. Ang capacity lang talaga ng van kung puno talaga yan is nasa 1 ton, di ba? 1,000 kilos. 1 ton is 1,000 kilos, tama ba? Ang 2 tons is nasa 2,000 kilos. Pero ngayon sa latest na pinapalabas kasi ang daming nag-intriga, hindi kaya ng isang van ang 2,000 kilos or 2 tons. So ng latest na lumabas, ayan po ang latest na lumabas, nasa 1.4 na lang daw from estimate price na worth na 13 billion, nasa 9.6 billion na lamang, And then nung sa press con, nandun agad si President Marcos on the spot. Nandun siya doon sa mismong doon sa Alitagtag, Batangas, parang kasi nga in the previous 1 year, 2 year, parang tahimik yung ating walang pronouncement, then all of the sudden nandun, and then ang sabi niya ay wala daw babaguhin sa strategy. Wala daw babaguhin sa strategy na, and then ang pinagmamalaki pa, walang namatay, bloodless, walang nasugatan, walang putukan. Yun yung pinapalabas, parang good job. Parang ang dating, naghahantay ka na lang doon. Ang trabaho po ng mga kapulisan, mag-aantay na lang doon sa mga checkpoint, na kung may dadaraan na siya po, wala ka nang gagawin, di ba? Kapag hindi ka na, ay nako, Diyos ko, ayaw ko magsalita, pero yan yung aking observation,
Hay, wala, hindi kagaya nung before na talagang war talaga. War yung approach ni PRRD, no? Yung nangyaring drug war na yun ay talagang tumahimik. Lahat ng drug lord, drug pusher, natakot. Ang dami-daming drug laboratories na napasara. Ang tanong ngayon sa panahon ni Juan, parang wala akong nabalitaan na isang laboratory ni raid, isang laboratory ng drug na discover ganun. Parang wala yata yung nangyari. Okay guys, sana may nanalo dyan at magbasa na tayo ng mga comment ng mga marites, okay, before that, bago tayo magbasa, nandito yung mga ng mga post ng mga media. Ayan, yung mga nasa media o mga nag-post dito sa Philippine Star. Ayan, ang sabi dito, this is the biggest shipment of shabu that we have seized, but no one person died. Sabi niya, no one person died dito sa Philippine Star. The recovery of 13 billion, 13.3 pala, ayan o, 13.3 billion worth of shabu in Batangas, considered to be the country's biggest drug haul in a single police operation. Akalaan nyo, isang police lang yun. Indicated that government bloodless campaign, diba? Indicated that the government bloodless campaign against illegal drugs is working. Philippine Star. Ayan. Ito yung sa Philippine Star. Na working daw po yun. Yung bloodless operation na yun, sabi ng Philippine Star. Okay? Next tayo guys sa ating mga marites dyan na nag-comment. Dito naman tayo sa mga marites. Okay? Ang sabi dito ng isa sa mga nag-comment ay asan na? Dito. Okay? Nagkasya ba talaga ang volume physically to the set ban? Sabi ni Prime. Ito po yung pangalan niya, Prime Coach. Ayan, Prime Coach. Yan, basahin natin sabi niya. Nagkasya ba talaga volume physically to the said ban? Minsan kasi may substance na mataas ang unit ng weight, kaya mabigat kahit konti lang or mas marami at magaan lang, just like cotton and etc. For me, that actual volume pa lang is very suspicious. O diba? Ang sabi ng reply kay Prime dito sa baba, yan, si Maria Bilenda Herman, sabi niya sa comment, sa reply, ay yung ban palang kinargahan, very suspicious na. Imagine, 2 tons ang karga, samantala yung carrying capacity ng ban ay 1 ton lang. Diba? Puro na ang mga gulong niyan, binigay na ang lower part niyan, bibigay na ang lower part niyan. Nakaka-insulto naman yan sa intelligence nating mga Pinoy. Sabi niya, nakaka-insulto sa intelligence ng Pinoy. Ayan, sabi niya dito. Tapos nag-reply ulit si Prime dito. Ayan, nag-reply ulit si Prime dito sa baba. Sabi niya, yan nga, sabi niya, yan nga eh. They did not even presented the ban said to be carrying such cargo. To be carrying such cargo, iba talaga kung nasasanay na sa pambubudol and they will just keep on doing without realizing the repercussion. Uy, masaklap yun Ay, masaklap, makondala, pambubudol sabi. Medyo mainit na yung aking pwesto, Ay. Okay, yan. Next tayo guys, magbasa pa tayo ng mga comment. Ang sabi dito ni Reset, ayan, sabi niya, meron na achievement ang government natin sa darating na SONA. So, kailan bang SONA? John 30 yata ang SONA. Biggest drug haul in history at 13 billion pesos. Tapos
bloodless pa. Meron ding Philippine entry sa Guinness Book of Record, most yung billionaire drug lord in history. Brainless pa. Sinakay ba naman yung buong 13 billion pesos na drugs sa isang van? Ginawang overcapacity tapos ipinadaan sa checkpoint yung isang driver na walang backup, na parang inutusan lang mag-deposit sa bangko ng 10,000 pesos. Proud si PBBM kasi bloodless daw yung biggest drug haul in history na 13 billion na nilagay sa isang van. Buti naman kasi paano naman yung nakikipagpatayan sa pulis yung nag-iisang driver na pagod nakalgay yung 2,000 kilos mag-isa. Saka bakit niya isasacrifice ang life niya na parang boss drug lord din naman mag-isip ng hatian? Oh, sabi dito ni kay Christy Lucena, oh my God, ganitong level ba si President BBM? We are not ignorant not to see and read between the lines. Congrats sa young police officer na mukhang nabudol. Oh, sabi po ni Kanan Christy, binabasa ko lang. Ayan ang sabi niya, oh my God, sabi niya, oh my God. Next tayo. Okay. I-skip natin yung iba, huwag natin basahin lahat. Yung mga okupan lang dito, may important yan. O hindi ganito ba ang police week natin? Kailangan may mga coaching. Kasi nakita kanina, nung bago siya magsalita, may lumapit na nagbulong-bulong sa kanya. Okay? Halata na masyado, sabi nila. Kinakabahan si police na marinig mo ang boses niya. Just tell the truth, but the truth. Yung police literal na ayan. Hirap talaga kapag nagsasabi ng totoo at may nagpapadala sa iyo, baka madulas ka. Grabe, walang kalayaan ang police magsabi ng tunay na nangyayari. Parang sinasabi nila guys ay ito kagaya niyan si Sammy David. Ayan, si Sammy David, sabi ni Sammy David Aguilar. Sabi niya dito, kung talagang job well done, sabi niya, kung talagang job well done, sabi niya. Ayan. At hindi scripted. Ayan. At parang stress lahat ng habang nagsasalita ang pulis, sabi naman ni Moreto. Ay, nabunutan ng tinik. Pagkaakma na rin niya yung pulis na, mamang pulis na napatango yung isa. Okay, next na briefing. Ayan na, mahirap talaga sumagot kapag budol operation. Ayan, hindi taos sa puso ang nangyari, mahirap magkamali, baka mabuking mahirap na mabalikan, sabi ni Mike. Ayan na, sabi ni Mike. Ayan ni Mike Ibarroba. Ayan. Ang galing ng may karga ng droga, dumaan talaga sa checkpoint, tas walang lisensya. Sabay, ayan. Tell that to the Marines. Ayan. Di na pag-isipan masyado ang script nadali para sa zone. Yan mga kino-comment lang nila, binabasa ko lang. Disclaimer binabasa ko lang yung mga comment nila guys. So, sana isa sa inyo dyan ay ang manalo dyan. Okay, nakailang minutes na? 23, ang bilis. So, yan na. Yung Kwanda Plat is US Army, ex-US Army yung yung driver. Ang pangalan niya Alahon Michael Sarati. Yun yung nasa background niya, kasi binackground nila guys dito sa kanyang Instagram. Yan sa Instagram. Yan, sa Instagram. Okay? He is not fully blooded American, he is a Filipino but probably natural American citizen, but he is fully blooded Filipino with dual passport. Oh. Okay. Ano pa? Gumawa ng accomplishment kaduda-duda, sabi ni Well. Ano ba itong mga to? Ayan na. Yung mga comment.
kaduda-duda daw. Gumawa ng accomplishment kaduda-duda. Lon Vitor, sabay ganun. Lon Vitor, saluto yan Si Lon Vitor, saluto. Mas maganda pa yung script ng saang probinsyano dati. Sino kaya direktor niya? Ano ba yan? Okay. Palpak na script. Pag ex-army malamang sa malamang. Magdududa yan kung anong kinargasaban niya. Tapos mag-deny sa interview. Impossibling walang alam. Alright. Sabi na nga something fishy for the show na lang talaga para bumango. Kaso supply, sabi ni Nat. Ayun, sabi ni Nat dyan, not oy. Sabi na nga something, ayan, something daw fishy for the show lang talaga. For the show lang talaga. Pa mga nandito na ating babasahin. Malapit na ang zone na kailangan may sulat na accomplishment. Saan sila magaling sa diversionary tactics? Horrified ka na naman. Paano nagkasya sa band? Sabi nila yan. Okay? So, bigyan ko na lang kayo ng pag. Ang clue guys ay meron siyang letter. Bigyan nga tayo ng clue. Para naman na meron kayong idea. Ang clue ay with letter. Yan. May G-E-L. May G-E-L, letter G-E-L. Kung napanood nyo kanina, ipapanood ko ulit yung sinabi ni President Bongbong Marcos. Ito po yung kanya sinabi. This is the biggest shipment of shabu na nahuli natin. But not one person died. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Basta inoperate natin na dahan-dahan, yun naman dapat ang approach. Para sa atin, yun dapat ang approach sa drug war. Na ang pinaka-importante is matigil natin ang pag-ship ng mga drugs dito sa pagpasok sa Pilipinas. Pero the one thing that's clear, pinasok ito, hindi ito galing dito sa Pilipinas. Hindi ito linuto dito sa Pilipinas, galing ito sa labas. So, yan daw yung approach. Walang namatay, ganun. Tapos, alam nila na hindi linuto sa Pilipinas, galing sa abroad daw. Okay, sana may manalo dyan guys. Sana may manalo. So, another, magbigay pa tayo ng mga nag-comment dito guys sa ating pinapahulaan. So, ulitin natin. Ito po ito yung the best na nakahuli ay na. Siya po Police Captain Luis de Luna. Yan, tinatapik ni President ng kanyang balikat nung siya ay tatanungin na ng media yan. So, the latest update about sa kanya ay na-promote na siya ng pagka-major from police captain to major. O diba? Deserve naman niya guys, deserve niyang ma-promote kasi nga yun na yung biggest na operation na. Hindi pala operation, parang checkpoint. So, magbasa pa nga tayo ng mga comment ng mga marites dito guys. Again na with letter G-E-L ang ating pinapahulaan. Okay. Ito yung sabi dito. Okay.
The driver of 13 billion bonds come from a US, from family of ex-military. Halos lahat ng yan o, sabi niya, ayan o, dito sa yan. The driver of the 13 billion shop bonds come from a family of ex-US Army. Halos lahat ng lalaki, family niya nag-US Army, pati siya nag-US Army. Tapos papayag ka lang na pala na tawag ito na sa halagang 6,000 pesos na arkila. Ayan. Pansin ko lang kada bagong admin. Ayan. Pinagmamalaki pa na first gentleman, wala daw nagbis ng buhay. Maayos na drama nila punos. Si DLLD naman tapusin daw agad ang destroy evidence. Matatawa ka na lang sa drama. Alright. So, extradite lang yan. Then, mawawala na sa US yan. Ay maayos na buhay. Extradite yung, kunwari yung kaso niya. Tama ba yun? Kaya pala nagpunta sa US. Oo, kakagaling lang ni Pangulo sa US. Kakagaling niya sa US. Pinag-usapan yung mechanics. Ano sabi ni Pana? Sabi ni Obed M. Tan. Obed M. Tan. So, dito tayo, kasi guys, nagulat ako dito sa mismo sa Konan. Sa page ng Konan ng PCOO. Alam niyo ba yung PCOO guys? Yung PCOO is Philippine Presidential Communication Office. Ito yung kanilang post. Dito po yung PCOO. Presidential Communication. Iikon natin na. Yan, sa mga hindi pa nakakana. Presidential Communication Office. Sila yung nag-post. And then, ang nakapagtataka kasi ay madami akong nabasa na comment doon na hindi, parang hindi sila sang-ayon. Ano? Yung mga nila dito, mga comment nila kagaya nito. Ayan, ang laki ng pagkakaiba ng drug war ni Digong na mura-mura, patay-patay pag may. Ayan, sabi nila, oh. Quality ba, boss? Ano ba yan? So, sa pinaka-latest, pinaka-newest, kapag drugs, ayan, kapag drugs talaga personal na bibisitahan, ispikinin. Pero kapag sundalo namatay, mga biktima sa sakuna, no show siya. No show. Ayan, sabi ni Arnold. Okay na guys. So hanggang dito na lang siguro. Wala kasi kitaan doon. Grabe naman nag-reply si Rinaldo. Wala daw kitaan doon. Sabi ni Rinaldo. Wala daw kitaan doon. Dito sa ayan. Sa malapit na magsona, dagdag pogi punso. Sana umabot sa wala ng spike sa tao ang karisma mo. Wow, magic. Ang service putunban lang. Asan ang suspect? Parang wala lang. Wala bang picture? Meron. So, sa iba naman, para naman na maikot natin. Dito naman sa ibang quad. Dito sabi ni MJ Kembao, post ni MJ Kembao. 13.3 worth of illegal drugs. Correction, ang sinasabi now is nasa 9.6 na lang. Hindi na siya 13.3 billion
Walang nasaktan, walang barilan, walang natigo, walang intel, walang drive-by bus operation, walang drug war, walang napasarang drug lab o drug warehouse, walang nanglaban, wala rin nahuli, just one lone van driver, dala-dalawang toneladang droga na checkpoint na di sinasadya. Nung chinek nila, nagulat na lang sila sa amoy. Sabi niya, okay, kasi nga pinagmamalaki, ayan ang sabi ni dito sa post, basahin natin dito sa post. This is the biggest shipment of shabu na nahuli natin, but not one person died. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan, basta't inoperate natin ng dahan-dahan. Yan ang dapat na approach. Para sa akin yan ang dapat na approach sa drug war, sabi ni President. Yan yung sabi ni President. Okay, yan daw yung approach. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan, basta inoperate natin. Ang sabi dito sa post, nagkagulatan, nagkagulatan. Diba? Na-checkpoint na di sinasadya. So, tignan natin yung comment dito. Ang sabi sa comment, the keyword is chamba, just the same. Good job, Batangas checkpoint operators. O, di ba na-chambahan, Okay. Nag-iisang lang yung driver, parang lone beater din. Parang kinubalik sa PC is a lone beater. In short script, lumang style, sabi ni Melo. Melo, si Melo Black Bridge. In short, sabi niya, in short. Gladys nga, grabe, di ka pero ni paniwalang drama nila. May director pa sa gilid habang kinakampan panayam yung police, as if naman hindi aware ang police sa play. Ayan, nasurpresa. Nako, hindi na kailangan ng intelligence funded lang movie production, kung mga nagkomento, kung mga nagkomento, doon nga tayo sa ano pa, meron pa yung yung page ng dito muna tayo sa Philippine Star ulit. Ayan, dito tayo sa Philippine Star nga. Ayan, may yung unang post nila sa Philippine Star. Ayan po yung Philippine Star. Basta ibuksan natin ito bang laman ng comic. Bakit lahat ng ay parang hindi sila hindi sila naniniwala sa lahat ng action movie na napanood ko about drugs. Ito talaga ang pinaka-harmless. Pasok-pasok na sa PAMAS Award. Sabi ni Cecil. Ano ba yan? Itutok na natin yung mga comment nila dito. Sabi naman ni Yakal Lane, ayan, medyo matilim. Sabi niya dito, no one die kasi nga palabas lang. Billion of shabu, walang katakot-takot, itinransport ng isang van at talagang first time in his history talagang yan, pero magaling na palabas, palakpakan, sabi niya. Ayan. Okay, ano pa ba mga comment doon? Napakakalmado, parang planted naman para magpakita sa mga tao na pwedeng makumpiska ang shabu na walang mamamatay. Di pong may pinapatamaan, sabi ni Wilfredo Milan. Ayan, ang kanyang comment. Ayan. Okay. Tinalo pa ang tati. Light camera action, sabi ni Kana. Light camera action dito sa page ng Philippine Star to. Philippine Star, guys. Punta kayo sa Philippine Star, hanapin nyo itong post na to. Ayan. Will you tell no big fish is apprehended? Nobody from the higher level of this illegal trade will face a day in court.
that whose quantity of shabu being busted. Ayan. Sabi ang resulta dahil scripted setup kasama ang cast. Uy, itong mga to mga nagko-comment Hindi siya alad yun ang bida sa stag spree. Stag spree daw, pero dahil badly rated, ayan, napunta sa kanya ang live. Alahon widen the holes in history presented to us by government on its daming putas, models in biggest drug call ever. At desperadong may pakitang may achievement BBM. Ayan. Paano magkakadet wala namang baril yung driver? Sabi nito binabasa ko lang guys Bakit ang 1.8 tons na droga ay isang driver lang ang kasama? Walang lisensya, overloaded na passenger ng van. Sinong drug lord ang magpapahuli sa tigpord ng 13.3 billion worth of sibom? Lahat mahangin na. Kasi nasa gubat ako guys Nasa gubat. Ayun. Tuloy natin. Sinong drug lord ang magpapahuli sa tigpord ng 13.3 billion worth of sibom? Lahat ng negosyo may risk management. Either gusto talaga magpahuli or malakas ang backer kaya sobrang confident ng drug lord. Why BBM, Ben-Hur, and Anton came running to Alitagtag only to tell everyone that the man is uniform? Who quote that Sibom cannot talk much? Why BBM? Ang dami ng question Why BBM so much about the potency of contraband like Ahmad Adik? Sabi 1, 2, 3, 4, 5 na number 6 na tayo. Why BBM is so sure that the contraband was not manufactured here? What made him conclude that this is imported? Ayun binabasa ko po yung kanyang comment Siya po ay nag-comment lang po dito. Si Jeremy Ligarda Ebro. Ayan. Then sasaray number 6. Why is BBM so sure? Why BBM is so sure that the contraband was not manufactured here? What made him conclude that is imported? Number 7. It is imported, he should be calling out BOC. Ano ba yung Bureau of Custom? Ayan. The root cause is there. Paano nakapasok ng bansa ang ganitong kalaking kontraband? But never spoke about it during the inspection. Instead, he just gave a general statement that investigation is still going on. Now, Alahon, Michael Sarati as a driver of the van makes BBM entire narrative even more suspicious. US Army fitness coach with elite clientele suddenly become so desperate he is willing to drive an overload van with no driver license for a meager 6,000 pesos. Ulitin ko, US Army Alahon Michael Sarati, sabi niya dito, na nag-drive ng halos 2 toneladang shabu droga. Kung di ka kinakabahan sa koneksyon, ewan ko na lang. Ayan, sabay pupong BBM supportan lang maniwala sa achievement na nangyari, pero wag kami Bongbong Marcos, sabi. Ayan, dami niyang parang on point naman yung mga mga sinabi niya 7 yung kanyang sinabi. Busy masyado, dapat unti-unti lang, sana halatang halata tuloy sila, sabi ni Jem. The biggest question sa biggest question, sabi ni Toby, the biggest question. Walang masagot sa mga BBM dito, waiting ako. Ayan, true. Ayan, kung gusto nyong kung gusto nyong makita yung mga wala ba kakasuhan na drug lord, kung gusto nyo makita yon, is nasa 2.6 likes natito sa Philippine Star yan ito yung sa post ng Philippine Star. This is the biggest shipment of shabu that we have seized but no one person died, sa Philippine Star. Ayan, and then scroll down nyo yan, makikita nyo yan picture, and then i-click nyo yan, makikita nyo po yung mga comment, yung 868 comments. Ayan, ganon, makikita nyo po dyan yung
mga comment ng iba't ibang tao. Kasi guys, ang reason why kasi pag nagpo-post po tayo, matalino ang mga tao, hindi lang basta-bastang mga tao yung mga nakakakita. Out of ilan ba tayong population? 120 million, ang population ng Pilipinas 120 million, tama ba? Dapat bago kayo magbigay ng mga ganyan statement, kasi sinabi niyo nung una nasa 13.3 billion, ngayon ang lumalabas na lang ay 9.6. Parang ang layo ng gap. Kung 9.6 billion tapos 13.3 billion, may gap na more or less 4 billion. And then nung sinabi na biggest shipment 2 tons, 2,000 kilos, ngayon ang sinasabi na lang is 1.4. kasi nga nag-backlash hindi kaya kasi ng isang van na magsakay ng 2,000 kilos, mapaplat na po yung kanyang gulong. Kaya parang I don't know kung totoo yung sasabi nila na scripted, may post pa siya dito kayo kinulat nyo na yan karga na 2 tons 2,000 kidnet. Ayan tuloy iris ano pa ba mga pan natin? Ba't di na lang happy kayo maging happy? Ba't di na lang kasi happy kayo maging happy na nahuli ganun kalaking drugs na walang nasaktan na putukan? Banat tuloy ng mga admin support and response daw yung response. Kahit tingin ng marami scripted lang ang naganap, NDB right? Still want to believe na totoo ang nasabat na droga sa Batangas. Just I've been repeatedly said, good job Batangas Chief Point Operation. Sila naman kasi talagang nakasabat at natuwa ako sa nagawa. Kahit sabihin pa natin nagulat din sila at di nila inaasahan ang droga ang laman ng van. Ang hindi tama ay ang paggamit ng mga politiko sa nagawang may sasakyan sa nagawang maganda ng Alitagtag Batangas checkpoint group in order to discredit previous admins drug war. Issue inoperate ng dahan-dahan, no one die, walang namatay, walang nasaktan, walang nagputukan. Yan ang dapat na approach sa drug, sabi ni BBM. Let's get real. Paano na magiging bloody kung wala namang tukhang, walang entrapment, walang pinasok na drug lab o drug warehouse, walang kalaban, walang plano, intel or by bus na naganap. Lone driver lang ang may karga pa lang. Tuniladang droga ang nasabat sa checkpoint. Di nila inaasahan, di sinasadya. Sabi nga mismo ni BBM, nagulat nga sila sa amoy. Kung may convoy man si Lone Vitor ay di nila agad napansin at nakaalpas sila sa safety. Pretell, this is something I really brag about. Let's not forget, during drug war, 1.3 billion drug users, drug personalities have surrender. 1.5 ang nag-surrender daw na drug user, drug personalities, ang nag-surrender. Alive and unharmed. Crime rate dropped to 74% sa previous administration. Fortunately, hindi lahat ng Pilipino ay may amnesia. Ayan. So, malapit nang, 42 minutes na. Sana may nanalo dyan na guys, Sige, lahat ng makasagot. Kasi ay medyo matagal. Lahat ng makatama ng sagot sa bonus round, panalo, Okay. So, sana may nanalo. Tignan ko nga sa isa kong cellphone with letter G-E-L at ang kung ilang letra ito nga gamit ko, mas maganda yung source niya. Tama ba? Malakas ba? With letter G-E-L
Ilang letra to guys? Ito ay 7 liters. 7 liters, 7. Sana may nanalo dyan. Okay. Sabi ni Nicole Evangelista, pag walang ngipin ang namumuno, mas malala pa sa sitwasyon na darating na araw. Malakas yata. Imagine 13 billion worth of drugs. Paano na yung mga nakalusot? Baka 10 times pa. Paano na kinabukasan ng mga kabataan kapag piyansa at nahulian dahil barya lang sa kanila? Balik sa dating gawin, mas masahol pa. Dapat kulang ang buhay niya sa daming buhay na sisirain. O nga, sa ibang bansa, pag siguro mga 5 kilos, binibitay yata, di ba? Yung mga nahuhulian. Ayan. Okay. So, ikon natin. Ang malaking tanong, bakit nabawasan ang timbang at bakit hindi na 13.3 billion? Bakit nasa billion na lang ang saan dinala? Drama, sarsela, muro-muro, kulang sa detalye. Ayusin nyo nga para walang duda, sabi. Okay. 6K arkila, tas yung driver walang lisensya, fluent pa sa mag-English, tapos vulgar drug yung iba, tinatago sa loob ng prutas. Pag walang lisensya ang driver, talagang mati-check ang laman ng sasakyan, tapos wala man lang kasama driver kahit isa, nakapagtataka. Okay, balik na naman sa darating na kalakaran. Last na nabasahin ko. Balik naman sa darating kalakaran. Mga courier lang ang masasampulan ng kaso, pero drug lord, pusher, nakakalusot. Natutuwa pa naman si BBM, walang namatay at pagkasabat ng droga. Mag-ingat talaga kayo mga lispo sa paghuli ninyo sa mga adik. Bawal sila masaktan ngayon, baka kayo ay makasuhan, sabi ni Jeff Rocks. Ayan, Jeff Rocks. Ayan. I-reveal na natin yung sagot. I-reveal na natin yung sagot. Okay. Ang sagot guys ay with letter TEL, and then meron siyang 7 liter. Ayan, TEL, 7 liters. Ayan, wala pa akong tulog mula kagabi. Para lang may premiere ko kasi nga madami akong gustong i-upload. Kaya lang ay walang oras. Ang hirap mag-video. Laging full memory yung cellphone. Kaya ito na. Para may premiere mamaya. Ayan, ay inantok na ako dito. Ang tamang sagot ay ang tamang sagot, one word Tagalog about sa drug war ni PBBM. Ayan. Sa drug war ni PBBM, President Bongbong Marcos. One word Tagalog, ang tamang sagot ay, stop na guys, saribin na natin. Ang tamang sagot ay my letter G-E-L. Okay. At saka mayroon siyang letter U as in universe. So apat na. G-E-L-U. At letter A again as in apple. 5 na. C-A-L-U-E. At 2 na lang yung wala. Letter K as in kakampi. Ayan, letter K. So 6 na letra na. 6 na letra na. Ang final word ay
Ang final letter ay final letter. I-guess nyo nga guys. Ibigyan ko kayo ng 30 seconds. 30 seconds. Sayo muna ako dito para mawala yung aking antok. I-guess nyo nga, guess. Yes. 6 na letra. Nandyan. Letter. Ito po yung letter A. I-guess nyo po May letter G, E, L, U, E, at saka K. So wala na yung isang letra na lang ang wala, no? Ang ating pinapahulaan ay dragwa ni PBBM. Okay? 10, 9, 8, 7, 6. Habang nagkukan kayo, ipakita ko itong lugar. 6, 5, 4, 3. Ito po yung panatahimik dito Nandito ako sa bundok. Yan. May mga nag-exercise doon. Okay? Banking. Yan. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Okay? Ang tamang sagot ay kaluwag. Ayan. Kaluwag. Parang ang dating ay ang dating sa mga tao kasi nga palaging sinasabi, hindi palaging sinasabi. Ito yung sinasabi kasi ni PBBM. Ipapanood ko sa inyo, no? Sa unang bugso pa lang dapat nakuha nyo na po yung sagot, kasi ito yung kanyang sabi, guys. Ay ito, panoorin nyo. And this is the biggest shipment of shabu na nahuli natin. But not one person died. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Basta inoperate natin na dahan-dahan, yun naman dapat ang approach. Para sa akin, yun dapat ang approach sa drug war. Na ang pinaka-importante is matigil natin ang pag-ship. Yan yung sabi Yan daw yung approach niya. Yan yung approach niya. Parang paano ka magiging successful na mabilisan na pagsugpo sa droga kung parang minamandate mo yung mga pulis na hanggat maaari walang masaktan, walang mamatay. Ganun. Kasi nga pag ganun yung mangyayari, very maluwag, di ba? Kaluwag yung strategy, kaluwag. Na parang parang walang ngipin, sabi nga nila. Yung ay dapat seryosohin. Kasi nga nakakatakot na ngayon. Daw sabi ng mga nag-comment nakakatakot ngayon, parang nagsibalikan ng mga adik. Parang alas 8 parang ng gabi, nakakatakot na maglakad. Na baka ma-hold up ko, or baka may mangyaring masama sa'yo. Parang nagsilabasan yung mga masasamang tao. Dapat sana na kagaya dati, yung mga masasamang tao ay nagtatago. Ngayon, maluwag na siya. Ganun kaluwag yung strategy. Kaya marami tayong napabalitaan na mga mangyayari hindi maganda. Sana more pa siya, more tawag dito. Yung ay i-push pa niya na talagang paghihigpit sa mga addict dyan. Magsitago na kayo, di ba na? Uhuliin namin kayo, ganon. Di ba? Although ganun nga yung kanyang patakaran, pamamaraan, so bahala na. Basta mag-ingat na lang kayo, guys. Pagsapit ng gabi o di kaya sa mga madidilim na part, huwag kayong maglakad mag-isa, ang the best na lang po na gawin nyo po ay bumili kayo ng kuryente ngayon na parang flashlight. Yung flashlight niya na may kuryente, na pag nandun na kayo sa point na medyo madilim, hawak-hawak nyo yan, ilagay nyo sa bulsa or ano pa sa bag. Once na may lumapit, alert po kayo dapat, hindi na kasi nga pag meron talagang maramdaman nyo na hindi kayo na safe,
And then, lumapit siya. Kuryintin nyo na, gano'n. Para magkaroon kayo ng self-defense. Tapos, sabay takbo. Gano'n. Gano'n na lang yung advice. Kasi nga, mas maganda yung alerto kayo lagi. Para sa inyong safety. Kasi meron kayong pamilya na binubuhay. Okay? Nag-aantay ang mga pamilya sa pag-uwi nyo. Kaya mag-ingat lagi. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. Thank you very much. Lahat ng tumama ng sagot doon sa cut time ay congrats lahat yun. Kung 10 kayo ay 10. Okay? Bye bye na guys. Maraming salamat. Thank you. Bye bye.